Naghahanap ka ba ng budget gravel bike na naka full hydraulic disc brake na? Ito na siguro yung gravel bike na para sa'yo. I-check natin. Ito mga kabadyak yung Java Sequoia. Isa sa mga bagong gravel bikes na available ngayon na dinala sa atin ni Java Bikes. Yung mga Java Bikes is kinekerya ni Cycle Express. Sila yung nag-distribute dito sa atin. So kung interesado kayong bumili ng mga Java Bikes, kahit Java Road Bikes, Java Gravel Bikes, message nyo na yung page na sa Facebook, Cycle Express. Lalagay ko yung link ng page na dyan sa description. Make sure nakipag-transact kayo doon sa official page nila. Wala lang silang physical store, pero nakipag-meet up naman sila. Pwedeng pick up, pwedeng delivery, pwede yung ganun transaction. Ibabotch natin, legit yan si Cycle Express. Ang dami na natin mga bikes na bike check galing sa kanila. At syempre, sila rin yung nagdadala dito sa amin ng mga Java bikes din. Kung gusto nyo naman puntahan, pwede nyo rin i-check dito sa shop yung mga Java bikes. Tapos pwede rin kayo sa amin kumuha. Kung gusto nyo lang. Tara, bike check muna natin to. Sa lineup ni Java ng mga gravel bike, ito na yung pinakamura. Ito yung pinaka-affordable, pero ito yung pinaka-trip ko. Unang kita ko pa lang sa kanya, sabi ko, ang ganda na itong gravel bike na to. Solid na solid, saktong-sakto para sa ating mga Pilipino. Kasi yung price, yung specs, panalong-panalo. Yung frame na ito, aluminum frame, may mga sizes na mapagpipilian. Ayan yung size chart. So, pili ka na lang, depende kung anong papasok sa height mo na size ng frame. So, etong nandito sa atin, ito yung XS, ito yung pinakamaliit nila na size. Isa yung challenge ngayon paghanap ng maliit na size kasi para sa mga hindi katangkaran ng mga riders, 'di ba? Hirap sila maghanap ng maliit. Pero dito kay Java, meron silang XS available. Ito 'yon. Yung frame aluminum, yung fork aluminum din. Round yung tubings niya kaya maangas. Classic ng dating niya. Kahit etong XS, meron siyang barrel cage mount na dalawa. Meron dito sa down tube, meron dito sa seat tube. Pwede kang maglagay diyan ng dalawang battle cage, dalawang bote. Dito sa ilalim ng top tube, meron din, may kabitan din dito. So usually nilalagay dito is tool pack. Hindi pa ganun kauso yun, kaya hindi pa ganun ka-common, pero yan yung purpose din yan. Dito naman sa ibabaw din, dito sa top tube, meron din siyang mounting. Pwede ka rin yung maglagay ng top tube bag na imamount mo lang, bolt-on na. So wala nang strap na makakagasgas sa frame, kaya mas malinis tingnan. Java logo dito sa top tube, meron lang dyan sa gilid. Tapos yung logo ng Sequoia dito sa ibabaw. May mga konting konting mga highlights lang. May mga konting print lang. Hindi ganun ka-loud. Malinis tingnan. Sa side, hindi mo basa. Sa down tube kasi walang malaking logo dito. Bali, logo lang ng Java. Dito maliit lang. Tapos sa fork, malinis din. Sobrang minimalist na paint niya, which is okay naman para sa atin. Mas malinis tingnan, mas maangas. Hindi ganun ka-loud yung mga decals. Aside sa puti, available din to dun sa darker na colorway. So, may mapagpipilian ka kung gusto mo dark ang aesthetic ng bike mo, pwede, or kung gusto mo kagaya nito, light, makakapili ka dito sa Java Sequoia. Siyempre, yung BB nito, threaded na, kaya napakadali ng install, ng maintenance, less chance na magkikrik yung BB kasi threaded siya. Kung mapapansin nyo dito, wala siyang butas, di ba? Usually dito may mga butas, pinapasukan ng cable. Yung cable, wala, nakalabas na cable. Kasi fully internal yung ginawa dito sa frame niya. So wala nang butas dito, naka-internal cable routing dito sa head tube, papasok na sa loob ng frame. Kaya alinis tingnan, plus aerodynamic. And yung mga trend ngayon na mga bagong mga road bike, gravel, pinupuli internal na nila para malinis tingnan, ganun, magandang tingnan, maangas. So eto, sa budget price na ito, tas nakaganyan, di ba? Magtataka ka paano nila nagawa yung ganun. Tapos yung head tube, straight yung head tube niya, which is binagaya naman etong ganitong klaseng headset na aero headset. Mamaya natin babalikan yan. Tapos mayroon din mga mounting dito na para sa rear rack. Meron dito. So pwede ka magkabit ng rack, ng fender, pwede din. May nakatape na din dito sa chainstay para syempre pag hahampas tong chain mo, hindi magagasgas yung pintura. This brake mounting niya is flat mount, which is common naman na standard pagdating sa mga road and gravel na disc specific. Pati yung hub spacing, syempre, ito future-proof na. Naka-through axle na siya. Hindi QR. Sobrang budget na ito pero hindi siya naka-QR. Paano nila nagawa yun? 142/12 dito sa likod, which is yun yung common na gravel standard pagdating sa hub spacing sa likod. Sa harap, ganun din. 100/12. Yun din yung standard ngayon pagdating sa mga through axle ng mga gravel fork. Etong fork, aluminum fork, straight lang yung design, malinis din. Meron ding mounting dito sa loob nung kanyang fork blade na pwede mo makabitan ng rack.
Kung gusto mo siyang lagyan ng rack, may butas pa nga dito. Diyan, makakabitan mo rin ng rack, ng full-size fender. Kung gusto mo siyang i-set up as touring bike, naka-internal yung cable routing, kaya malinis din tingnan. Flat mount din yung disc brake mounting niya. Yung drivetrain naman nito, naka-setup to ng 2x8 speed na setup. 2x yung kanyang plato dito, 8 speed siya dito sa likod. Yung crankset niya, Pro Wheel RPL 170mm yung haba ng crank arm. Aluminum na, tapos hollowed na yung spindle niya. Outboard yung BB, so hindi siya naka-square taper, di ba? Sa presyo nito, yung mga bike na mabibili mo, puro square taper pa yun eh. Pero eto, nagawa nilang hollowed yung spindle. Kaya itong crankset na to, okay na to. Ang maganda pa dito, yung chainring size nito, tama para sa setup na itong bike na to. Bakit? Kasi yung chainring neto 4630, which is yun yung karaniwan na ginagamit na chainring size kapag sa mga gravel bike. Sa mga road bike, 34, mga ganun, malalaki. Dito, 4630, ganun, pagka sa gravel bike talaga. Yung makita mo mga sinasabi nila ng gravel bike kuno, pero ang crankset na ginagamit pa, ang road bike, mali pa nga yung ganun setup eh. Pero dito sa ginawa ni Java, tama ginawa niya dito kasi gravel crankset yung ginamit niya, 4630. Mas maliit kasi sa road. Para mas madaling-madala yung malapad na gulong, tsaka mas madaling pedalin sa mga ahon. Tapos yung FD niya, L2, R3, alam ko, etong R series sa L2, ito yung road series nila. So, L2, R3, ito yung pang 8 speed. Ang mounting ng FD dito sa Sequoia is pa-clamp type. Yung chain, 8 speed, hindi ko lang sure kung anong tatak nito. Pero dito, sa bike na to, nung kinuha ko kasi to kay Cycle Express, inuwi ko to, buo na. Nilagay ko sa likod ng pickup. Umulan nung araw na yun. Napakalakas ng ulan. Naulanan. Nagtataka ako dito. Hindi man lang kinalawang yung chain. Hindi man lang kinalawang etong kaset niya. Ang galing. Kahit nabasa sa ulan, wala akong ginawang aftercare. Hinayaan ko lang matuyo. Walang kalawang. Sa experience ko sa ibang mga chain, mga kaset, mabasa lang konti. Pabayaan mo lang, mahanginan lang, kakalawangin na agad. Mangingitim na agad. Dito, hindi. Ang galing nga, hindi ko alam kung anong brand, pero okay para sa akin. Yung cassette niya dito, ATA, yung tatak. Yun yung nabasa ko dito sa lock ring niya. Tapos, 11 yung pinakamaliit, 32 yung pinakamalaki. Which is saktuhan lang para sa setup na ito. Hindi ko lang sure sa capacity na itong L2R3 kung ano ba yung sagad niya na pinakamalaking cassette. Kung nabibiting ka sa gearing na ito, gusto mo mas mag-ampa, pwede mo pa itong ma-upgrade in the future eh. Yung hubs naman na ito is cassette type na, kaya okay na din. RD L2R3 pang road to, alam ko, basta mga R series na L2. Pwede na rin, hindi naman ganun kalambot yung kanyang spring. Shifting, maayos yung shifting niya. Nakapanibago nga lang gamitin. Yun nga lang, baliktad. Baliktad yung kanyang cable para sa preno. Usually sa atin kasi pag kanan, pang likod, pag kaliwa, pang unahan. Dito sa setup sa Sequoia is nakabaliktad siya. Pwede namang maayos yun. Gagawin lang is ipapatira mo lang sa mekaniko. Pagpapalitin lang yung dulo dito para maayos na. Baka gawin ko yun dito. Kasi yun lang, kasi nakasanayan ko. Pero kung nasanay ka na, yung kanan mo is pang unahan, yung kaliwa mo is pang likod, okay na to setup na ito. Pero kung hindi, pwede mo pa naman siya mapaayos. It's not the end of the world. Yung, eto, isa pa na nagandaan ako dito. Eto nga niyang brifters. So, pag brifters ang tawag, ibig sabihin brake and shifter, pinagsama, brifter in short. Hindi natin ito pwedeng tawag STI, kasi pag STI sa Shimano yun. So, dito sa L2, yung brifters niya, R3 brifter siya, 2x8 din. Sa L2, similar siya sa style ng Campagnolo na merong maliit na paddle dito sa loob. Tapos meron din dito sa labas. Pero ang maganda dito is separate tong brake lever dito sa shifter lever. So, hindi siya iisang lever lang na kagaya halimbawa doon sa Sensa na yun pag ginagamit ko, minsan pag nagsiship ako, napapapreno ako. Minsan pag nagpipreno ako, napapaship ako. Yun yung problema ko doon. Dito hindi. Nakaseparate etong brake lever. So, steady lang siya. Hindi mo siya magagalaw sideway. Talagang pabatak mo lang siya para magamit yung preno. Tapos, pag magsiship ka, eto, para mapunta sa malaki. Eto namang nasa loob para mapunta sa mas maliit. Ganun din dun sa unahan. Ang maganda lang dito is, pag nakahawak ka dito sa drops, pwede mo magamit din yung shifter dito sa loob. So, makakapag-ship ka kahit nakahawak ka dito sa drops. Kaya ganun yung design na itong nasa loob na lever na yan. Yung shape na itong hoods, maganda. Maganda yung ergonomics niya. Textured din itong mismong hood cover niya. Kaya hindi siya madulas sa kamay, hindi rin malagkit.
So, overall, yung build quality na itong L2R3, kahit sabihin mo na pang 8-speed lang siya, is maganda. Bakit pa kamo? Kasi itong L2R3 na to, ito yung naka-full hydraulic. Ibig sabihin, may hydraulic hose dito papunta dun sa caliper niya. Hindi pa kable yung pagbatak dun sa caliper. Kaya maganda yung piga, malambot, less effort. Hindi pahirapan ng setup sa preno para makuha mo lang yung magandang piga. Kasi wala, ang ganda ng piga eh. Ang lambot, ang daling gamitin. Konting effort lang pagpepreno ka. Mapepreno mo na agad, hindi mo sakit sa may gamitin. Ang maganda pa dito, out of the box, napakaganda na ng kanyang lever feel. Wala ka nang need sa kanya na ayusin, baguhin. Hindi mo na need na i-bleed pa or what. Okay na right out of the box. Tapos, preno is makapit na agad sa una pa lang. Yun yung napansin ko dito nung sinakyan ko to. Kumakapit na agad yung preno niya. Sa wheelset naman, ang gamit niyang wheelset ay walang nakastatak dun sa hubs niya. Pero syempre, gravel, hub spacing, 100 by 12 sa harap. Dito sa likod, 142 by 12, 32 holes. Wala ring branding dito sa rims niya. Naka-presta na. Yun ang maganda dito. Presta na siya, tapos naka-inner tube. Syempre, usual sa mga bikes, naka-inner tube pa. Tapos yung gulong niya, walang nakalagay na brand, pero parang may WD dito. Ewan ko, tama yung pagkaka-interpret ko sa logo na yan. Baka ito Wanda tire. Wala kasing branding eh. Logo lang. Tapos 700 by 40C. Yung kanyang stock na gulong. Which is okay na. Pang gravel talaga. Pino yung gitna niya. May maliliit na knob sa gilid. Mayroon kang pang corner. Pero naninipis na akong tingnan dito kasi siguro gawa ng rims is, yung rims kasi niya na stock, hindi ganun kalapad. Baka gawin ko dito is upgrade ko siya ng rims. Para ako ng rims na mas malapad. Kasi ako fan ako na mas malapad na tires. So mas gusto ko mas lumobo pa to. Kasi parang hindi ko ramdam yung pagiging porty niya eh. Naninipisan ako. Gawa rin kasi ng rims yun. Or pwede rin gawa ng tires. Depende sa combo na yun. Pero kung hindi ka naman maselan, kung di mo naman habol na sobrang lapad ng gulong, yung stock nito is okay na rin naman na gamitin. So pass rolling yan. Kung sa mga kalsada natin, pang long ride mo gagamitin, hindi ka na magkakaproblema dyan. Yung rotor 160 harap-likod. Ang ingay nito. Ingay lang hubs niya eh. Ewan ko ba kung bakit. Hindi ko pa nakakalikot yung loob ng hub. Pero tingnan nyo. Napakaingay. Bubuyog. Ewan ko ilang pulse to. Gusto mo maingay na hub. Stock lang, sapat na. Cockpit naman tayo. Yung cockpit nito, maganda dito is size specific. Dahil maliit lang yung frame size nito, syempre iniisip nila, hindi matangkad yung gagamit, maliit yung build ng gagamit. Syempre, ang saktong lapad dun ng drop bar is dapat hindi malaki. So dito, maliit din yung nilagay nilang drop bar. 38 to. So sakto, sinakto nilang ganun. Hindi kagaya nung iba na nakikita ko before na lahat ng sizes ng frame nila, ang nakalagay na drop bar, 42, which is napakalapad masyado. Meron pa nga 44 kahit maliit yung frame size which is, why naman ganun? Hindi naman kailangan na sobrang lapad. Ako sa height ko na 5'8", ang ginagamit ko nga lang drop bar is 40. So ito 38. Saktong-sakto to para sa gagamit ng bike na to. Yung stem, maiksi lang yung stem niya. Ayos din naman yung handling, hindi sobrang haba. Tapos aero style na internal din kasi papasok din doon sa loob ng stem. Yung spacers niya, aero spacers, ganyan yung style. Meron ka na nga lang isa na pwede mong bawasin kung ayaw mo na sobrang tangkad. Aluminum naman na. Aluminum stem, aluminum drop bar. May flare konti, pang sakto sa gravel. Tapos yung bar tape niya, maganda yung bar tape na ginamit. Malambot, hindi malagkit. Kahit stock lang, maayos. Pati yung pagkaka-tape sa kanya, maayos din. Yung pagkaka-level din, okay din. Hindi yung kagaya sa iba na sobrang nakayuko na ganun, na napakahirap gamitin, na kailangan mo pang i-undo yung pagkakabalot ng bar tape para ma-setup siya ng maayos. Dito sa mga Java, yun yung napansin ko, maayos sila mag-bar tape tsaka mag-position ng lever. Seat clamp, naka-quick release siya, aluminum na seat clamp. Mas madali na mag-adjust ng pagtaas or pagbaba ng upuan, lalo kung kinakapa mo pa ang height ng seat post mo. Yan. Tapos aluminum din yung kanyang seat post, single bolt nga lang, may offset sa likod. Yun nga lang ang problema sa seat post nito is 30.6 yung nakalagay sa kanya, which is parang mahirap ata maghanap ng seat post na ganun. Pero kung okay naman na sa'yo itong seat post na ito, na stock, hindi mo na rin naman po problemahin. Kasi mahaba na rin naman yung stock na ito. Pero yun lang yun. Binanggit ko na lang din for transparency para syempre balance tayo dito sa mga bike check na ginagawa natin. Hindi lang naman lahat ng magaganda yung sinasabi natin. Which is sana kung makonsider ni Java in the future, huwag na silang
lang gumamit ng 30.6 kasi napakahirap bumili ng ganyang seat post. 27.2 na nila or 30.9 or 31.6. Yun na lang pagpilian nila kasi yun lang yung madali talagang hanapin. Kasi paano kung ayaw pala ng gagamit na may setback, di ba? Yung saddle, magandang klase yung saddle, manipis, may pressure relief area dito sa gitna, may butas siya. Hindi masyadong makapal yung foam. Maayos yung saddle na nilagay dito ni Jaba. Pwede na. Stock saddle, okay na din yan. So sinakyan ko naman, komportable naman kahit na hindi naka-cycling short. May kasama na siyang pedal, plastic pedal. Okay na rin panimula para masakyan mo na right out of the box kapag itinayo yung bike. Pwede mo na siya matest ride. So yung plastic niya, pwede na pamparaos. Kung gusto mo mag-upgrade in the future, go. Usually sa mga naka-gravel kasi sila yung mga naki-clipless kalaunan. So yun nga pala mga bolt dito. Meron na nga palang bolt din nakasama. Usually sa iba wala pa yan. Dito sa ibabaw meron, sa down tube meron, dito sa ilalim ng top tube meron na rin bolt para dun sa kanyang bosses. Meron na. Overall mga kapadyak, ako hindi ako makapaniwala kung paano nagawa nila na ganun lang yung price na itong bike na to. Naka-fully hydro siya, tapos maayos yung frame, maayos yung pyesa. Paano nila nagawa yun? Kasi kung ako in the market, tapos naghahanap ako ng gravel bike, ganun lang yung budget ko, 24,900 lang or 25k sabihin na natin. Sa nalalaman ko tungkol sa mga gravel bike, ito nakukunin ko bilang panimulang gravel. Kasi naka-hydro na siya Iba talaga pag naka-hydro ka sa drop bar setup. Ito maayos yung hydro ngayon ni L2. Kung bibili ka nito, kung mag-a-assemble ka ng same dito, kulang na kulang yung 25k mo para magaya mo lang yung setup nito. Eventually, kung kulangin ka lang ng performance netong drivetrain, halimbawa, more on trail yung niraride mo, feeling ko kasi itong R3 is hindi siya para dun Kung more on rough road ka, more on trail yung ride mo, edi baka yun yung i-upgrade mo in the future. Pero kung more on long rides ka lang naman, tapos yung mga malubak lang na kalsada, yun lang yung mga kailangan mo na sagasain, yung mga fire roads, okay na rin naman to, yung setup netong bike na to. Kung ano na lang yung masira, yun na lang yung paltan. Pero tingin ko, wala ka pang need na paltan dito right away. Yun nga lang, seat post niya, 30.6. Hindi ganun ka-common, pero maayos naman yung kasama. So, halos wala ka nang papaltan dito sa stock na ito. Pwede na. 24,900? Pwede na. Jaba Sequoia. Available kay Cycle Express mga kapadyak. Message nyo lang page nila kung gusto nyo mag-order. Link ng Facebook page ni Cycle Express, like sa description. Check nyo na lang. Marami pa sila ibang mga bike na ino-offer. Kung ibang mga Jaba bikes yung hanap nyo, meron din sila. Iba pa mga bikes from other brands, meron din sila. Kaya, check nyo na lang. Andyan. Message nyo lang sila sa Facebook. Weight check pala. Check natin yung weight nito. Medyo may kabigatan yung pedal nito Pero sama na rin natin. Kasi ito naman yung stock niya na setup. Kasama yung pedals din. Timbangin natin para magka-idea tayo sa bigat niya. Ay, uminto. Pero 11.8 lumalabas. Ayaw minto kasi nanginginig yung kamay ko Tsaka bulok ng pantimbang namin. Pero para sa magka-idea kayo, 11.8. Para sa budget gravel bike, pwede na. Alloy parts, walang carbon component. So, bilang panimulang gravel bike, okay na ito mga kapadyak. In the future, gagawin ko pa ito ng iba pang mga videos. Kaya abangan nyo na lang yun. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo para hindi nyo yung ma-miss. So, mga kapadyak natin dyan na Jaba Sequoia yung gamit na gravel bike. Share nyo naman yung review nyo, yung experience nyo para mabasa na iba pa natin mga kapadyak. Kung meron kayong gusto pang malaman tungkol dito sa bike na to, lagay nyo na sa comment section sa baba para magawa natin ng follow-up content itong bike na to. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.